Pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa dambana ng Diocese ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Pamumunuan po ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, nawahi sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang tatlong kapistahan. Sa dakilang kapistahan ng Epipanya, pagpapakita ng Panginoon. Una ay ang pagbibinyag kay Jesus sa ilog, tapos ang unang milagro sa kasalan sa Kana, at ang tatlong pantas, tatlong hari. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang ng Epipanya, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Ikaw ang banal na diwa na naging taong kagaya namin upang iligtas kami sa kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka na nag-aanyayang ang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya,
Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Manawing makapangyarihan, pinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtip-tipo na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtam mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa, nitong mundo, tanang bansa, nitong mundo. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa, nitong mundo, tanang bansa, nitong mundo. Turuan mo ang haring humatol ng katwiran
Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Kung maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo, tanang bansa, itong mundo. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Kung maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo, tanang bansa, itong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iaahin din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din, taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kung maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo, tanang bansa, itong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahabag, sa kanila'y tumutulong upang sila ay maligtas. Kung maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo, tanang bansa, itong mundo. Kung maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo, tanang bansa, itong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Mabuting balita ng ating kaligtasan ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala na parito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligali. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel. Tinanong sa kanila kung saan pinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas. Tinanong kung kailan lumitaw ang tala. Pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at hanapin ninyo mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako man ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanya inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ito, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Karl Marx, yung santo ng mga komunista, sinulat ang Communist Manifesto. Sabi niya, religion is the opium of the people. Ang ibig sabihin, para sa maraming mga tao, ang relihiyon, ang kanilang pananampalataya, ginagamit lang para hindi nila maharap ang katotohanan. Gaya ng opio. Hindi, mahay ka na, gamit ka ng shabu, marijuana, wala ka ng pakialam sa mundo. Iniisip mo lang yung sarili mong pleasure. Ganyan kaya ang marami talaga. Kaya kailang magtanong tayo ngayon, Epiphany. Ginagamit ba nating opium, shabu, ang ating pananampalataya? Kasi, sa Ebanghelyo, una, si Herodes. Si Herodes, hari ng Judea. Tatakot siya na gawin sa kanya. Kaya yun nagbulag sa kanya. Siya may pananampalataya. Tinanong niya yung mga eskriba at mga punong saserdote sa banal na kasulatan. Anong sinabi tungkol dito sa hari, yung Mesiyas na ipanganak? Yun naman, mga matatalino, upyong din. Ganito ang sinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Alam niya pala na doon pagkanganak, ba't hindi kayo pumunta? Si Herodes naman, gustong pumunta, pero gusto niyang patayin ang bata. Ginagamit ang kanilang pananampalataya para sa kanilang sariling kapakanan o upang mabulagan sila sa katotohanan. Nakakatakot yan. Kaya ngayon, nahaharap tayo sa matinding mga pagsubok.
Patuloy nating ipanalangin yung nasalanta sa bagyong Odette. Mas marami pang darating na ganyan, sabi ng mga scientist. Mas malakas pa kay Odette. Ngayon lang, 7 regions ng Philippines, ang pati Palawan, tinamaan. So katotohanan, ano ang dapat natin gagawin dyan? Huwag nating takasan yan. Pagkatapos, may disaster, nasa loob pa ng isang disaster. Nung isang linggo, 150 lang ang COVID-19 cases. Parang kahapon, magsi 6,000 na o kung 2,000. Basta nag-a-alert level 3 tayo uli. Akala natin, ganda, puno na ang mga mall, puno na ang biglang alert level number 3 uli tayo. Anong ibig sabihin ng pananampalataya natin dyan? Pagkatapos, bagsak pa ang ekonomiya. 40% ng mga maliliit na negosyo nagsara. 10 milyong Pilipino walang trabaho. Pero anong pinagkakaguluhan? Gusto ng maraming Pilipino, babarilin sila noong baril na ang lalabas pera. Kasi mukhang pera na sila kasi. Kaya alam ng mga politiko na, ito, sisikat ako rito. Pero mukhang pera ka na. Kaya gusto mong tapalan ng limpak-limpak na salapi yung mukha mo sapagkat mababa na ang pagtingin mo sa iyong pagkatao, pati talukap ng mata mo mukhang 25 sentimos na, kaya madali kang bilhin. Pinagbibili mo ang kinabukasan ng bansa. Ang relihiyon ba natin humuhubog sa ating desisyon kung anong gagawin natin sa kinabukasan? O Herodes tayo, na may pananampalataya tayo, pero yung katotohanan ng pananampalataya, gagamitin natin para sa ating sariling kapakanan. Magnanakaw ka ng pera ng gobyerno, pagkatapos gagawa ka ng mga chapel doon sa Our Lady of kung sino-sino na lang, ganyan. Yung iba naman, nagwawalang bahala. Parang yung mga iskriba at mga saserdote. Doon pala sa Bethlehem mayroon nang mga banyaga, mga pantas. Nagsabi na, saan ba? Kasi dito raw. Walang ginawa. Hindi sinabi sa Ebanghelyo anong ginawa, anoong. Pero ganyan tayo. Ito ngayon, sinasabi ko sa inyo, na religion is the opium of the people. Kailangan nating pagnilayan. Pananagutan kasi natin yan Parang nabakunahan tayo sa katotohanan dahil nagnonobena naman tayo, nagro-rosaryo naman tayo, hintayin na naman tayo, may Nazareno, pagkatapos ati-atihan, pagkatapos. Ba't ganito ang bansa natin? Marami din akong nakikitang mga religious organizations, mga ibang pari pa, parang sinususugan lang yung hindi harapin ang katotohanan Ang katotohanan ngayon, sabi ng Santo Papa, sa kauna-unahang pagkakataon ng kasaysayan ng mundo, nanganganib na kung magpapatuloy pa ba ang pag-iral ng mga tao dito sa planetang ito dahil sinisira na natin. Ba't walang ginagawa? Scientist na ang nagsabi niyan, at saka Santo Papa na ang nagsasabi niya. Paputok pa rin ng paputok. Yung usok niyan, pupunta doon sa taas yan. Magiging dahilan yan ng mas malakas pang mga udet na tatama sa ating bansa. Tayo ang numero 1 na titirahin ng climate change. Nagsisimula na. Wala akong may pangako sa inyo, kundi hindi naman ako ang nagsasabi. Mga scientist, it will become worse. Prepare yourselves for untold misery, like the misery suffered by those devastated by Typhoon Odette. Tapos andito tayo. We are celebrating the Epiphany, symbolized by the 3 wise men. May tala pa nga symbolizing also the cosmic perspective
Yung pananaw natin, pang buong sansinukob na. Hindi lang yung ating sarili lang, kagaya ni Herodes, yun lang paging hari niya. Isaiah sabi ng Santo Papa, dapat, we should hear the cry of Mother Earth and we should hear the cry of the poor. Yun ang pagnilayan natin ngayong Feast of the Epiphany. We have a duty to the world. Tungkulin natin sa daigdig. Pangalagaan siya para matiyak na yung mga apo ninyo, yung mga anak ninyo, yung mga lahi pang darating, magkakaroon ng magandang buhay. Yan yung sinasabi ninyo, kaya narito kayo ngayon. Lahat nung nagmimisa ngayon, lahat nung nakibahagi sa pagdiriwang ng kapistahan ng Epifania, yan ang sinasabi. Mesiyas ka. Hari ka ng Sansinukob. Hari ka ng mga galaxy at saka mga bituin at saka yung tala na gumabay sa 3 pantas. Hindi amin itong daigdig. Pinagkatiwala mo lang sa amin. Pangangalagaan namin ito. Kaya sa Catholic Social Doctrine, ito daw dapat ang pahalagahan, sabi ng Santo Papa. Una sa lahat, tao. Yung dangal ng tao, human dignity. Hindi mo isasakripisyo yan para sa manatili kang maging hari kagaya ni Herodes na papatay. 200 bata sa Bethlehem ang kanyang pinatay. Mabuti nakatakas yung Panginoon. Tao. Pagkatapos, daigdig. Si inang daigdig. Pagkatapos, kasaganaan para sa lahat. Ang masagana lang nila ngayon, iilan. So people, planet, prosperity. Ngayong taong 2022, yan ang ating ipangako sa Panginoon. Na sana, yung mga magulang, yung simbahan, yung paaralan, magkaisa para tama ang pagpapahalaga at magpapatuloy ang evolution ng human race hanggang sa future na babalik yung batang yan, babalik yan sa wakas ng panahon. Yan ang ating ipanalangin sa misang ito. Pag nilayan natin si Herodes, may pananampalataya naman siya. Pag sinabing sa Bethlehem, papatayin niya yung sabi. Naniwala siya na doon talaga sa Bethlehem. Yan namang mga saserdote at mga eskriba na araw-araw nagba-Bible sharing yan sa Old Testament. Alam nila, halos sa ulado nila yan. Alam nila na sa Bethlehem, wala silang ginawa. Panalangin natin sa Mesiyas ngayon. Alalahanin din natin yung mga maliliit na bata, yung sanggol, COVID, economic disaster, climate change, higit pang malakas na mga bagyo. Lord, what would you want me to do? Yun ang ating itatanong sa pagbungad natin sa 2022. Bagong taon, bagong tao dapat. Tanggalin mo lang yung N. Ayun ang sinabi, lagi natin kinakanta na wala nang kahulugan eh. Bagong taon ay magbagong buhay ng lumigaya ang ating bayan. Yun, panalangin natin sa Mesiyas, sinasamba natin siya, hari ng Sansinukob, babalik sa wakas ng panahon. Tutulungan tayo ng panalangin ng mahal na Birhen. At sana, mamaya, sa Oratio Imperata, lalo pang taimtim ang ating dasal para hindi idadami itong COVID kasi magsa-10,000 daw yan, sabi ng UPTA next week. Kampante na kasi yung mga tao, dami nang hindi nagmamas. Meron ako, wala lang, malayo lang kasi yung iba, mamaya sasabihin ninyo na hindi ko sinusunod. Mas natatakot ako dahil matanda na ako eh. Pero yan ang ating gagawin ngayong bagong taon. Magbago
ang tao, magbago ang bayan. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Panalangin natin yung mga Herodes sa ating bansa na walang ibang iniisip kundi yung kanilang kapangyarihan at kayamanan na magbago na sila. Panalangin natin yung mga Katoliko na parang mga eskriba at saserdote sa Ebanghelyo ngayon na naniniwala naman sila. Pero yung kanilang pananampalataya, walang kinalaman sa kanilang pagharap sa katotohanan. Pag nagbago yan sila, pangunahan na natin, tayo ang magbigay ng halimbawa, makakaasa tayo na yung dalawang batang yun, lahat ng mga bata, magkakaroon ng magandang buhay sa mga taon pang darating. Sa kabila ng mga pagsubok, mga hamon ng panahon na haharapin natin. Dahil naniwala tayo na si Kristo ang Mesiyas, sasambahin natin siya. At kung yung huling bahagi ng Ebanghelyo nag-iba sila ng daan. Sana pagkatapos nitong COVID, mag-iba na tayo ng daan. Huwag na yung dati natin na walang katarungan sa ating lipunan. Nagwawalang bahala tayo sa kainang daigdig, kainang kalikasan. Yun ang ating panalangin. Sa misang ito, sa pagdiwang natin ng liwanag ni Kristo sa dakilang kapistahan ng Epipanya. Magsitayo po tayong lahat. Buong giting nating ipahayag ang ating pananampalataya sa kabilaan ng kadiliman ng mundo na si Jesus ang manunubos ng sanlibutan. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsilang ni Hesukristo, ang Mesiyas, ang lahat tayo ay naging anak ng Diyos, tagapagmana ng kalangitan. Ngayon, manalangin tayo sa ating Amang mapagmahal upang harapin natin ang mga pagsubok ng buhay sa liwanag ng ating pananampalataya. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, matutunawa kami sa pakikinig sa bawat isa upang maakay namin ang mga nawawalan ng pag-asa at mga nasa kadiliman patungo sa liwanag na dulot ng isinilang na manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa simbahan, maging buhay na instrumento nawa sila ng sinodalidad sa ating simbahan. Gabayan nawa nila ang mga mananampalataya sa pagkakaisa
sa kabila ng pagkakaiba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, naway maaninigan nila ang Diyos sa kanilang mabubuting gawa at sa huli matagpuan nila ang liwanag ng kaligtasang dala ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pumanaw na, matamasa nawa nila ang kapayapaang walang hanggan na ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming mapagmahal, huwag mong itulot na gagamitin naming parang droga ang aming pananampalataya at bubulagin namin ang aming sarili sa katotohanan sa aming buhay. Liwanagan mo kami sa liwanag ng iyong anak. Liwanagan sana niya ang aming buhay upang sa gayon maaalalayan kami sa aming paglalakbay patungo sa iyong kalwalhatian sa kalangitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sang sanggol, anak ng Berhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan, ang tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing ama ng lahat, at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sapsapan ating sambahin. Sa mundo'y pinagkaloob, sang kahangahangang biyaya ng Diyos. Sang kahangahangang biyaya ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid, itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapangkinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad at inihahain at pinagsaluhan ay si Jesucristo. Hinihiling namin ito sa kanyang pangalan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong panukala. Ngayon ngay iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi na naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin
ay magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamalim. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Manaming Banahan, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha sa buong sanlibutan, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayan ng Kristiyano upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, hinihiling naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan para sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos na ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, samantalang naghahapunan kasama sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ning paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, inaalaala namin ang kamatayan ng iyong anak na nagligtas sa amin, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantala ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan, ay bilang pasasalamat, nialay namin sa iyo ngayon itong buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Pagmasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo, maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal,
na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Ernesto, lahat ng mga obispo at mga pari, at lahat ng iyong piniling sambayanang Kristiyano. Dinggin mo ang mga kahilingan ng mga taong narito ngayon. Tinipon mo sa iyong mahal na harapan sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ama, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok nitong aming daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong liwanag ang mga kapatid naming namatay na at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito nang nagtataglay ng pananampalataya sa iyo. Umaasa kaming magtatamasa ng iyong kaningningang walang katapusan, na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ng iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo, sasamba kaming walang humpay sa iyo, sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tinuro sa atin ang ating Panginoong Jesucristo na maaari nating tawagin ang Diyos na gumawa ng buong sandaigdigan na ating Ama. Kaya pinahahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa inyong mga kapatid.
Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, ang banal na diwa na naging tao noong unang Pasko. Siya ang liwanag ng buong sansinukob. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Sumilang ang araw sa lupa, o kalangitan nasan siya. Tugon ng bituin sa silangan, sanggol sa bilen sumikat. Isinilang sa lupa, wala siyang masisilungan, at ang bubong ng kanyang duyan bituin na sa kalangitan.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinbangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na malunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saints Arnold Johnson and Joseph Reyna Demitz. Please be seated for some announcement. Our regular Mass schedules are as follows: Mondays to Saturdays, 6:30 a.m. and 6 p.m. Sundays, 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. Said Masses will be live-streamed and open to the public. To ensure the safety of everyone, observance of health and safety standards such as physical distancing, wearing a face mask, use of sanitizer or alcohol, and taking of body temperature is still in place. Please bring your vaccination cards or IDs to be presented at the entrance. Schedule of confession is every Saturday from 5 p.m. to 6 p.m. The Shrine Calendar for 2022 is still available at 50 pesos, and the Book of Father Jerry Orbos, SVD, Cleansing Moments, is at 120 pesos. You can buy them outside the church or at the Shrine office. Thank you from Father Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, kumayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.